Alright, video blog check everybody, Azrael here. We are back again for another video at mag-unboxing tayo. Tama-tama, kaka-launching lang nitong phone na ito na si Honor 400 Pro 5G. Ito, hawak-hawak ko na. Nag-launching to nung isang araw, during the day ng GMA Gala. So, nag-shoot tayo doon sa event na yun using the Honor 400 Pro 5G. Ito na sa loob ng box. So, since unboxing time, let's discuss the tech specs nitong Honor 400 Pro 5G. Napakaganda. I think this is one of the best mid-range phone na ginawa ni Honor Philippines. No? I'm very excited. Ginamit ko na to, na-testing ko na to, and I'm very happy. So before I unbox this, let's do a tech rundown ng Honor 400 Pro 5G. Alright, let's do this. Alright guys, ito na yung tech specs ni Honor 400 Pro 5G from Honor Philippines. For the display, meron siyang 6.7 inches AMOLED display. Take note, this is much more bigger than the Honor 400 5G. Sa Pro version, 6.7 siya, mas malaki siya. At meron siyang 2800 by 1280 na screen resolution at 1.07 billions of colors. At meron siyang 5000 nits HDR peak brightness. Meron siyang 60 ppi HDR Vivid at 120Hz refresh rate. Meron siyang DCI P3 wide gamut at meron siyang AI Super Dynamic Display technology sa kanyang screen at meron siyang AI Vivid Display Tech and also Netflix and Amazon HDR certification. Mas malinaw, mas maganda ang yung viewing experience pag nag-Netflix kayo or Amazon Prime Video. Meron siyang sunlight display enhancement sa screen, motion sickness relief, which is pagka nasa moving car kayo, for example, hindi kayo sasakit yung ulo kasi yung screen, it will be parang stabilized when you're viewing it. At meron siyang Honor AI Eye Comfort display na merong 3840Hz na risk-free dimming display at meron siyang AI Circadian Night display at ultra dark mode. So hindi masakit sa mata to kahit madilim, maliwanag. The screen will adjust automatically. Pero syempre, pwede mo siyang i-manual kung gusto mo mas maliwanag. At meron siyang ultra dark mode. May dark mode siya. Natural tone display. At meron siyang dynamic dimming display na 18% reduction in eye fatigue. Yun ang pinaka the best features ng mga Honor phones ngayon. Hindi na masakit sa mata. Wala siyang masyadong nakakapagod. Yung flicker niya, wala masyado. At meron siyang dual sensor adaptive dimming. 360 degrees adaptive dimming means that any light na available around the phone, it will adjust based on sa mata mo, na hindi masakit sa mata at hindi nakakahilo. Ayan. That's the screen. For the body naman, ang specs niya is 205 grams weight, much more heavier than the 400 5G. Sa 400 Pro, mas mabigat siya kasi malaki yung screen. At meron siyang 8.1mm depth at meron siyang ang kanyang IP rating, IP68 and IP69 water and dust resistance. So, mabasa siya, mawisikan siya. Kahit konting submerge, the phone will be okay and it will survive. At meron siyang SGS 5 stars premium performance certification of drop and crash resistance. So, mabalibag siya or mahulog accidentally, the phone, Honor 400 Pro 5G is okay. And for the CPU ni Honor 400 Pro 5G, gumagamit siya ng Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, which is mas higher than the 400 5G, Sa Pro, Snapdragon 8 na siya, Gen 3. This is octa-core. Ang kanyang GPU is Adreno 750. At meron siyang GPU Turbo X game engine. So pag nag-game kayo, it will adjust to its best performance para magbigay ng magandang gaming entertainment sa inyo. For the OS, gumagamit siya ng Magic OS 9.0. So, Magic OS 9 based on Android 15 at meron siyang Google Gemini. Yun ang maganda doon. Ganda ng Google Gemini, Lahat ng mga tinatanong ko, binibigay yung mga answers in very, very fast, Compared to Google na mag-Google ka, hanapin pa. Pero syempre, it's up to you if you want to use Google Gemini. At for the memory, meron siyang 12GB of RAM na base RAM at may kasama siyang additional na 12GB of Honor RAM Turbo. That's 24GB of RAM ang total niya, That's good. At meron siyang 512GB of storage. So na-check ko yung phone, wala siyang way to micro SD. So you're stuck with 512GB of storage. Pero malaki-laki na rin din yun So okay na rin din. For the camera specs, this is very interesting for the rear camera. Kasi sa rear camera, tatlo yung camera ni Honor Pro
Honor 400 Pro 5G. No? Compared to Honor 400 na dalawang camera lang, ito tatlo yung kanyang rear camera sa Honor 400 Pro 5G dahil yung isang camera niya is telephoto, no. So meron siyang, for the rear camera, meron siyang 200 megapixel na ultra clear AI main camera na may 1.9 aperture at meron siyang OIS. Yung second camera niya is the 50 megapixel telephoto camera na 2.4 aperture na gumagamit siya ng Sony IMX856 sensor at meron siyang OIS. Yun yung telephoto na dinagdag nila, no? At yung isa naman is 12 megapixel ultra wide camera na meron 2.2 aperture. So tatlong camera siya, may main camera, may wide at may telephoto na. Kasi si Honor 400 Pro 5G may telephoto camera, tatlo siya. Si Honor 400 dalawa lang. So yung boost niya, no? Bigger screen, mataas yung processor, and also tatlo yung camera niya including telephoto. So meron siyang up to 50x digital zoom at 16384 by 12228 pixel image resolution, malaki yung kanyang pictures at 3840 by 2060 pixels video resolution, that's 4K. At for the capture mode, marami capture mode niya, no? May AI enhanced portrait, AI super zoom, stage mode, artistic, film simulation, motion sensing capture, smart focus, meron siyang moving photo, time lapse, AI photography, super wide angle, aperture, multi video, meron siya, night mode, night shot, portrait mode, photo mode, pro mode, video, slow mo, panorama, HDR, night video, story, filter, watermark, scan document, super macro, capture smiles, timer, high res at marami pang iba pa for the rear camera. And now for the front camera, gumagamit siya ng 50 megapixel na meron 2.0 na aperture at ang kanyang pixel image resolution is 8192 by 6144 at for the video resolution naman is 3840 by 2160, that's 4K. At for the capture mode, meron siyang moving photo, portrait, filter, capture smiles, mirror reflection, timer, gesture control, night mode, watermark, high res at multi-video at marami pang iba pa. Yung capture smiles, that's good. Kapag smile ka, mag-take ng photo. Yung moving photo, yun na hindi ko madalas nagagamit, no? But next time, I'll just use it to capture sa mga action shots, no? Mga action. So mga siya, hindi blurry yung shots ninyo. For the battery, gumagamit siya ng 6,000 mAh na battery. Meron siyang Honor 100 watts supercharged feature for the charging brick. At meron siyang wired charging na 100 watts at wireless charging na 50 watts. So ayan, meron siyang wireless charging. So 51% of charge in 15 minutes pag naka-wired, 33% charge in 15 minutes pag naka-wireless naman kayo. Meron siyang 1,200 times charge and discharge cycle sa kanilang testing at meron siyang 4 years durable battery na assure nila na within 4 years okay pa yung battery nyo. For the other specs, si Honor 400 Pro 5G is 5G ready, dual nano SIM, meron siyang eSIM ready na rin din, Wi-Fi 5 and 6, Bluetooth 5.4, meron siyang OTG feature, USB Type-C port yung ginagamit niya guys, at meron siyang ear jack niya USB Type-C rin. So wala siyang 3.5mm na butas. Meron siyang fingerprint sensor, face recognition. At kanyang speaker is dual stereo Honor sound. At meron tong NFC. At meron siyang universal infrared remote control. So for the AI features, no, meron siyang AI image to video, AI remove reflection, AI erase, AI upscaling ng mga photos, AI outpainting, at eyes open, meron din siya, deepfake detection, magic portal, live translation at AI writing tools. Dami niyang AI features, no? Grabe. Which is pinaka-pinapaborito natin dito yung picture to video AI. So for the body color na available sa Philippines, it's lunar gray at midnight black. For the global tech specs, meron silang tidal blue, no? Pero I think di ako sure kung magkakaroon dito, no? So dalawa lang available niya. Lunar gray at midnight black. At for the SRP, the Honor 400 Pro 5G is for the 24GB of RAM na mayroong 512GB of storage is 32,999. Lunar gray at midnight black. At pag nag-pre-order kayo, that's 32,999, no? At pag nag-pre-order kayo hanggang August 8, you can get a free Honor Choice earbuds clip worth 4,999. At may kasamang Honor high-speed fan na Vimi
Sonic 1 Pro worth 1,099. So makakuha kayo at least mga 6,000 plus na freebies no pag nag-pre-order kayo hanggang August 8. At order daw kayo sa Honor Experience at partner stores at available nito sa Lazada, Shopee at TikTok Shop. Alright, so na-discuss na natin yung tech specs, the Honor 400 Pro 5G, and it's time now to unbox this phone at pakita ko sa inyo. Nabuksan ko na to but I'll be doing a traditional unboxing para at least mas masaya for the content. Alright, let's do this. Unbox na natin to. Alright, so here's the Honor 400 Pro 5G. Unbox na natin to. So I got the lunar gray body color. This is a 512 GB of storage. So unbox na natin to. Ayan. This is the traditional way of unboxing. Unbox na to, but papakita ko pa rin sa inyo how I unbox this phone. So ito yung unit na Honor 400 Pro 5G. So ito siya, lunar gray na color. Napakaganda, grabe. Napakaganda. Makita mo, talo yung camera niya. No? So ayan. At what else is inside the box? Check na natin to. So dito sa laman itong box na to, so meron siyang kasamang pin ejector for the SIM pin. Ejector pin, tawag natin dyan sa SIM card, sa SIM tray, nalilito tuloy ako. So, ito na siya. We have here syempre, the traditional manual and also the jelly case, which is very important na gamitin natin to para hindi madadamage ang ating phone. So, if you buy this, makukuha nyo na rin din to, no? At also the charging brick na 100 watts na Honor Supercharge. Ito meron siya. And also, USB Type-C cable. So, wala siyang kasamang earphones. So, yun talaga siya. So, pag bumili kayo, you get all of this. The unit, charging brick, USB Type-C, jelly case manual, tsaka yung SIM tray ejector pin. Alright. So, let's have a closer look ito sa Honor 400 Pro 5G. No? So, ito yung itsura niya. No? So, it has 3 cameras. The main camera, the telephoto zoom, and also the wide angle camera. Ito siya. Tapos meron siyang logo ng Honor dito. It's very nice. Ang ganda ng mas prefer ko tong lunar gray. Napaka ganda ng dating niya. Napaka premium. At ito yung kanyang body. Ayan, matibay-tabay yung kanyang body. For the front camera, ito yung front camera niya. Asan na? Makita. Ayan. Tapos meron pa siyang parang sensor doon. Ayan. So ito siya. Ito pa napunasan. O yan, pinunasan ko na para makita ninyo. So, sa taas, it's the parang may speaker dito, microphone, ayan. Sa left side, it's very clean. Sa ilalim, it's the SIM tray, microphone, USB Type-C port, speaker, grill. Sa right side is the volume, tsaka yung kanyang power button. So, ito yung itsura niya. So, i-compare mo to with the 400, no? This is the 400 Pro, and this is the 400, no? Magkamukha siya. But pag makikita mo yung size, mas malaki si 400 Pro. So, hindi ko napansin ito nung una, no? Nung pinagtabi ko siya at nakita ko yung specs, nakita ko, mas malaki pala si 400 Pro kaysa sa 400 5G. So, ito, sayang wala siyang no? Tinanggal nila yung telephoto, dilipat nila sa Pro version, which is a very good move na rin din para at least you can choose kung ano yung budget nyo at kung ano yung kailangan nyo. But still, same performance, yun lang less, wala siyang telephoto, si 400 5G. But here, I super like the 400 Pro kasi because of its telephoto camera, which is very important. I need for portrait shoot, for video, tsaka for events photography. So, check natin yung SIM tray. So, meron akong pin dito. Tanggalin na natin to para makita natin. And eject natin. And boom! So, ito yung dual na SIM niya. So, makikita mo, wala siyang micro SD card slot, no? Sayang, no? Sana ba dapat gawin na nilang, yun, parang normal na, no? Para at least we can expand up to more than 512 GB of storage. So, balik na natin. So, power up na natin. Na-setup ko na to, So, power up na natin to para makita nyo yung phone. Ang ganda ng phone nito. Itong Honor 400 Pro 5G. So, ito siya. Wow! Napakaganda. Ginagamit ko na to since nakuha ko to before it's launching. Gawa na ako ng maraming samples. So mamaya magpapakita ko sa inyo ng maraming samples. So load muna natin to. Yan,
malinaw na malinaw, may Android logo. It means that meron tong Google. Ayan. Okay, wait natin mag-load, no? Kita nyo ba ako? Hi! Ayan, tayo natin mag-load din. So, yan na. Magic OS, ito siya. And boom! So, maglalagay muna ako ng pin code. Wait lang. And here's the phone, Honor 400 Pro 5G. Napakaganda. May mga apps na ako nilagay dito. Actually, may games na ba ako nilagay? Wala pa pala ako nilalagay na games. Hindi pa pala ako nakakapag-testing. So, Shopee yung unang-una ko nilagay. No? Tsaka yung mga Spotify, which is mga ginagamit kong apps talaga. If sa aking daily digital online mobile life. So, ito siya. The screen is very nice at fast. Wala akong nakikitang lag sa screen niya. Napakaganda, napakabilis. That's 120 Hz refresh rate, no, for the screen. No? Let's go to the settings. So, makikita nyo dito. It's Snapdragon 8 Gen 3, 12 plus 12 plus 12 gigabyte of RAM. Ayan. So okay naman siya. At I'm using yung may buttons dito sa baba kasi mas gusto ko yan. Mas madali siyang i-gamitin for me at sa mga settings niya, for example. So, the normal pa rin din. Yan, may Wi-Fi, Bluetooth, Honor Share, hotspot, screen flashlight, airplane mode, screen recording. May screen recording, importante ito sa atin. Eye comfort. For eye comfort, magbabago yung kulay niya. Naging dilaw. Tapos babalik mo na lang siya sa white na lang din. Ayan. Pagka madilim, meron siyang motion sickness. So, i-on mo pa pala yun. No? I-on mo pa pala siya para hindi ka magkaroon ng motion sickness. Meron siyang gano'n ng mga dots. So, pag ginaganon mo siya at nag-move yung I think di ata masakit sa mata. No? Yun ang sabi nila. So, hindi ko pa yata try ito. I'll try this next time pag sumakay tayo sa bus going to Baguio. Tatanggalin ko na yan. Dark mode. Ayan, magiging dark siya. Ayan. Tsura niya, dark mode. Pati yung nagbago din. So, tanggalin ko na to. Meron siyang do not disturb, wireless projection, power saving, NFC. Nakuha yung NFC ko. Tanggalin natin para makapag-save tayo ng battery. AI translate, scan, quick share, device control. Itong AI translate, so kahit sa mga voice tool, gagamitin to. No? So, hindi ko alam kung paano ito gagamitin. So, kailangan pala ng internet. So, on ko natin yung Wi-Fi na yan. You can now use this phone to translate. So, English, hello, ako nga pala si Azrael. So, it's all English. So, narinig niya yung boses ko. So, English to French. So, gusto ko Japanese eh. Japanese tayo. First, English, Japanese to English. Alright, let's do this. Hi! Narinig ko niya ako. Hi, Ruby-chan! Nani daisuki? Konnichiwa, Ruby-chan, nani daisuki? Nag-Japanese ako, mali. Parang ginawa niyang English. Okay, so that's it. Ganun talaga. Medyo fun siya, naka-built-in na sa phone, no? At ano pa ba? Let's try the camera. Ito yung camera, pinaka-interesting sa camera. So for the camera, it has, sa photo, meron siyang 0.6x, which is the wide angle na camera. So up to 0.6x siya, up to 50x yung kanyang photo. No? For the video, ito siya, video, may 0.x siya for the video, at 1x rin din. At pwede ko pang i-zoom, wala na, ganun lang siya. Naka-portrait pa pala ako. 8x, 1x for the selfie, ganun lang. At for the video, it's 0.6x, may wide, 1x o 3x, and up to 10x yung video niya. At nakita ko sa photo, no, parang sa selfie, no, parang you can adjust your aperture. May mga watermark, 4:3 ratio. Ayan. Pwedeng 1:11, pero 4:3 tayo for the selfie. So, pwede mo pang i-tinker lahat yan. So, may night mode, portrait, photo, video, pro, at some more. Ito yung mga aperture, multi-video. So, ayan siya. So, may mga samples ako. For the AI pala, may mga samples ako dito. Wait lang.
So sa AI, no, itong photo ng wife ko sa isang fan run ni Rexona. No? So photo, sabi ko i-AI ko. So AI ko, ito na yung resulta niya. Tumatakbo siya. Ayan. That's the magic of the image to video AI. This is an old picture ng brother ko, si Denver. Happy birthday to my brother, Denver. This is a photo from the 80s, no? So ginawa ko siyang AI, picture to AI. So ito yung resulta niya. Gumalaw yung picture at ayan. Boom. Gumagalaw. So pakita ko yung short process of making this. So para makita ninyo. So nakita nyo na, no? Very awesome ng performance niya. And also for the telephoto, nag-testing tayong telephoto dyan. Meron din tayong bala dyan, napapakita sa inyo. Ito yung mga picture ko from the gala. Ito yung ginamit kong pang-take ng picture during the GMA gala. Yan si Vice Ganda. Ayan, pinicturean ko siya. So yung pagka medyo madilim or masyadong maliwanag, yung AI ni Honor 400 Pro, nag-a-adjust siya at pinapalinaw niya. Parang gumagawa siya ng sarili niyang correction na rin din. So, for the zoom, ito yung example ko sa zoom, no? Ito yung picture ko sa Marriott Hotel. So, pipicturean ko yung parang tower doon sa airport. So, this is the parang kanilang wide angle ng rear camera. So, palapit ako ng palapit. Ayan, palapit ako ng palapit. Nakikita mo yung tower dyan. Napakalayo yan, ha? Napakalayo niyan. So, ang power ng zoom nito is, ayun. Grabe, no? Ang layo. Ang layo na pinanggalingan. And this is me sa hotel, sa hotel to, sa hotel room. Ito ako sa hotel room. At ito ako. Ayan, nag-selfie ako. Tapos na yung picture ng phone. So, hindi pala picturean pala yung phone. No? So, ito ako naka-bathrobe. So, na malinaw. Sobrang linaw. At may mga samples pa ako dito. Wait lang. So, unang-unang gamit ko ng Honor 400 Pro is sa Baguio. Ito yung Soto Grande Hotel sa Baguio. So, ginamit ko yung portrait mode dyan, yung taking food pics. Ayun, ang ganda, grabe. Nakita to ng mga taga-hotel, tsaka yung chef eh. Nagandahan siya eh. Oh, ang ganda ng mga food shots ko using the Honor 400. So, meron pang kasama pang bokeh. At also, pinakamaganda rito is yung pag-portrait ng tao. Pinicturean ko dito si chef. Ito si chef. Ayan. Nag-portrait shoot ako using this phone. You know, ganda ng shot to. Tuwan-tuwa sila dito, parang magazine style na, you know. May konting bokeh, maganda yung ilaw. Nandiyan pa si chef, maganda yung pagka-smile ni chef, kitang-kita. So, ayan. At for the selfie naman, selfie ba ako dito? This is me doing a selfie for shoot. Maganda yung quality ng camera niya. Sobrang ganda, grabe. Ito yung selfie ko, portrait shoot. May konting bokeh at also the picture is so nice. So, ayan. So, bibili ka ba ng 400 Pro 5G? Kailangan mo ba to? Well, if you're into photography, travel, video, content creation, perfect na. I think, may marami kong phones dito sa bahay, but iniiwan ko na. Ginagamit ko na ito. For the video, okay naman siya, pero for the sit-down vlog, kailangan ko rin to. Gusto ko pa rin type dito is yung kanyang, sa video mode niya kasi merong noise reduction. So, if in-on ko to, ayan, kulay white siya. Sabihin niya yung noise reduction naka-off. Pag in-on ko yan, ayan, noise reduction on. So, yung mga ingay sa paligid ko, like the electric fan, hindi siya maririnig. Maririnig lang yung voice ko. So, pag pinilayback natin to, ito yung pinakagusto kong feature sa Honor. Ayan, kulay white siya. Sabihin niya yung noise reduction naka-off. Pag in-on ko yan, ayan, noise reduction on. Nawala na yung ingay. Sa paligid ko, like nawala na yung ingay ng electric fan. Marinig lang yung talaga pinakang gusto ko talaga dito sa mga Honor phones. No? Yung noise reduction sa video. So kahit may music, hindi maririnig. Parang maririnig siya pero minimal lang.
So, ayun, I hope nakita nyo na yung mga samples ko, no? At if you have questions, feel free to comment. At pag nakabili na kayo nito, mag-comment na rin din kayo ng review para at least malaman din natin kung talagang happy ba kayo or not. But for sure, for a price of 32,999, bigger screen, mataas na processor, may telephoto zoom, yung kanyang camera, ano pa ba, AI features. So, it's very packed with a lot of super things na mga kinakailangan nyo sa inyong digital, online, or mobile life. Alright, so that's it for our unboxing ng Honor 400 Pro 5G. So sana nagustuhan nyo itong aking video, no? So comment down below if you have questions, no? I'm here to help. So, ayun, gaming tayo next time and doing more photo gallery, video gallery sa ating YouTube channel. Kung nakita nyo yung aking mga photos ng GMA Gala sa YouTube channel ko or Facebook page, ito yung mga quality ng mga pictures. But, I'm posting more kasi masyadong harsh yung lighting dun sa GMA Gala eh. But I'm going to post a very, very good photo sa mga travel ko. Alright, so that's it guys for our vlog for today. So thank you guys for watching. So don't forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you guys at the next video, vlog, and video. Thank you so much, Honor at Kita Kits. Alright.